Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Lorraine Angel Montoya mula sa Balitang QNG. Sa ngalan ng katotohanan, bawat balita'y pinaghahandaan. Serbisyong totoo lamang dito sa Balitang QNG. September 3, 2013, SPNHS naaprobahan para magkaroon ng programang RFS. Isa sa mga napiling eskwelahan ng SPNHS upang magkaroon ng programang RFS. RFS o Rural Farm School ay isang programa na nag-orient ng mga batang may hilig sa agrikultura. Aming nakapanayam ang guro ng 7 Talinum kung saan sila ay mga batang may hilig sa halaman, pagtatanim at pagsasaka. Pebrero 28, 2023. Ano ang mga ginagawa ng RFS? Okay, unang-una kasi, since pioneer tayo, dalawa lang tayong eskwelahan dito sa San Jose del Monte na napili para magkaroon ng Rural Farm School. Unang-una, ino-orient pa natin sa ngayon yung mga batang ito kasi sila yung kauna-unahang section na naging Rural Farm School. Mga chutis ang tawag sa kanila. So, ibig sabihin, pioneer sila, lahat yan, nag-uumpisa pa lang. Maraming layunin ng RFS program. Isa na dito ang kagustuhan na magkaroon ng mga produktong batang agriculturist, kung saan ay sa pagdating ng panahon ay makakatulong at mapapakinabangan sila sa komunidad at bansa. So, ano-ano po yung mga layunin ng RFS? Unang-una, magkaroon tayo ng produktong batang agriculturist. Mga mabubuting agriculturist sa pagdating ng panahon, mapapakinabangan din natin. Isinagawa ang RFS program upang may productive harvest o pang-araw-araw na ani dahil kailangan natin ng linkages to community o komunikasyon sa komunidad kung saan nagbibigay layunin na kaya nating iligtas ang ating komunidad sa paraan ng pagtatanim. Marami na ding naitulong ang RFS. Isa na dito ang pagsasagawa nila ng recycling, solid waste management, pagdidisiplina sa mga bata ng tamang pagsasegregate ng mga basura at pagre-replant. Ang mga chutis o RFS students ay nagsisilbing modelo, hindi lamang para sa mga kapwa kabataan, pati na din sa lahat na kayang-kaya nating mapaunlad ang ating kalikasan. Ano ang mga naging karanasan mo sa pagiging kabilang sa programang RFS? Naranasan ko ang mga paghihirap na isang magsasaka, pero kahit ganon, marami itong naambag sa ating pang-araw-araw na kabuhayan. Ani ng nakapanayam naming chuti, halos lahat daw sila ay parang magsasaka, pero hindi ito labag sa kanilang loob dahil sila ay nakakatulong hindi lamang sa kalikasan, pati na din sa komunidad. Inaanyayahan ng mga chutis na napakasayang mag-alaga ng mga halaman at magtanim nito. Dagdag pa ng nakapanayam naming mga chutis, pag may tiyaga, may nilaga. Pagbubukas ng Schools Division Athletic Meet ay nagsimula ng February 6, 2023 ng 6:30 ng umaga. Sinimula ng isang linggong palaro sa CSKDM People's Park sa Barangay Sapang Palay proper sa pangunguna ng masipag na Schools Division Superintendent Dr. Marlena P. Cruz. Binigyang diin naman ng City of San Jose del Monte Schools Division Superintendent na si Dr. Marlena P. Cruz na ang 2023 Schools Division Athletic Meet ay isinagawa hindi lamang upang makipagkumpetensya sa mas mataas na antas ng mga kompetisyon sa palakasan, kundi upang isulong din ang programang pampalakasan na nagpaparangal sa mga mag-aaral atleta ng San Jose sa bawat paaralan. Maiksi man ang paghahanda ng mga atleta ng Sapang Palay National High School kasama ang kanilang mga coaches, sinikap pa rin nilang maiuwi ang mga gintong medalya. Ako si Lorraine Acones mula sa Balitang QNG. Tumulto sa sahod ng mga guro unahin. Ayon kay Department of Education Secretary Lenore Briones, aabot sa 62,000 ang pinamataas sa sahod ng mga guro sa loob ng isang buwan nitong 2022. Tayo bago pa man matapos ang panungkulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng kalihim, aabot sa halos 64,000 ang pinamataas na sahod ng mga guro sa 2023. Binanggit din ng Secretary Briones na bukod pa ito sa iba't ibang benepisyo ng mga guro.
Marami sa mga guro ang humuhugot sa sariling bulsa upang madagdagan ng mga kagamitang pangsilid-aralan upang mapaganda at mas mamotivate ang mga mag-aaral sa pagpasok. Dagdag pa rito ang labis na overwork, underpaid at unsupported ng mga guro. Buhat rin ito ng krisis na idunulot ng ilang taong pag-abandona sa mga paaralan. Naglikha raw ito ng malaking kakulangan sa silid-aralan, pasilidad, personnel, teaching resources at iba pa. Panawagan lang ng mga guro ay mataasan ang sweldo at magkaroon ng sapat na benepisyo mula sa pamahalaan. Ako, si Angela Kabugayan, nagbabalita sa QNG. Sa araw ng Huwebes, 23 ng Pebrero, iginanap ang formal na pagbubukas ng Sinaliksik Research Hub sa Sapampalay National High School Library na pinamumunuan din ni Dr. Eliseo S. de la Cruz, ang pinuno ng FACTO o Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office, at sa pagtatala din nila Ma'am Mary Grace Ann Policarpio na ating school librarian. Iilan rin sa mga dumalo ang mga guro ng ating eskwelahan, mga estudyante galing ng National Trade High School at ilan ding mga tao na nag-aaral patungkol sa ating kasaysayan ang mga dumalo. Ang objektibo ng programang ito ay ang magkaroon ng espasyo para sa pananaliksik at pagtitipon ng mga biswal at limbag na preferensya patungkol sa kasaysayan, pamana at mga dakilang Bulakenyo, at isa na rin dito ang pagpapaunlad ng kaalaman at pagpapahalaga ng mga bata patungkol sa sining at kultura ng Pilipinas, kasama na rin ang pag-aaral ng kasaysayan. At ito ang pagtatapos ng aking pagbabalita. Ako po si Samantha Nicolar Santos mula sa Balitang QNG. Optional na pagsusot ng face mask sa public places, inapruba na ni PBB. Noong November 1, 2022, idineklara optional na pagsusuot ng face mask at face shield sa public places. Ipinag-utos na Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases o IATF ang mandatory na pagsusuot ng full coverage face shield at face mask sa publiko sa tuwing lalabas ng kanilang bahay. Sa tatlong estudyante ng SPNHS na aming nakapanayan, dalawa ang hindi sumang-ayon at isa naman ang sang-ayon sa optional na pagsusuot ng face mask and face shield. Maraming hindi sumang-ayon hindi lamang sa kadahilan na may gustuhan na maligtas, pati na rin hindi nila kagustuhan magsuot ng face mask dahil hindi sila komportable. Mayroon din sumang-ayon dahil ang pagtatanggal ng mga sa isang paraan na pakilala sa bawat isa. Optional na sabi ni BBM, pwede kang magsuot ng mask, pwede kang hindi magsuot ng mask. Kung saan ka komportable ay doon ka mas makabuti. Nagre-report Kimberly Leones. Ako po si Lorraine Angel Montoya mula sa Balitang QNG. Sa ngalan ng katotohanan, bawat balita ay pinaghahandaan. Serbisyong totoo lamang dito sa Balitang QNG.